X-Crew News. Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo at magbibigay ng reaksyon sa mga balita. Ano po ba ang meron dito? Tanong lang, inatake ba? Meron ba talagang ganong pangyayari? Marami daw nakakita kasi dito po sa title ng ating panonoorin galing sa balitang Pinoy TV, ang gaba dili magsaba. Grabe na, bidyong ito. Daming nakakita. Oo, kakapasok lang at breaking news. Alamin ho natin mga kapatid, panoorin natin na. Namaya, ipapakita ko mismo yung video. Baka sabihin ng iba, fake news, di ba? Oo. So, yan po, ipapaliwanag natin yan. Okay, pero bago ang lahat, At syempre po mga kapatid, ako po nakikiusap naman po sa inyo. Konting lambing lang kasi po humina po ang ating channel dahil po 2 beses ko siyang pinalitan ang name ng ating channel. Kaya po nasira yung algorithm kung titignan nyo ang ating views. Kaya halos wala po tayong sinisweldo. No? Sa mga manunood po natin dyan, mga solid po, baka naman. Maraming salamat po. Ito po ang ating GCash. Thank you very much. okay. At Marcos ang main topic resign. po natin ngayon ay itong patungkol sa nangyari sa Canada nitong si Bongbong Marcos Oh. na napahiya doon si BBM Oo. sa mga tao doon sa Canada. Dinamdam niya ba yon? Kaya siguro, ano ba? Inatake ba or nagpa-check up lang? Parang nabutas yung bulsa? Ano bang meron? Ha? Mga Pilipino at mga Canadian na mga nagrarally doon, sinigawan itong si BBM ng shame on you. Ooh. Ibig sabihin, hindi lang po dito sa Pilipinas ang galit kay BBM. Pati doon sa Canada, ang mga tao doon sa Canada at mga Pilipino doon sa Ayaw na Canada, sa kanya. galit na rin kay Bongbong Marcos sa pamamalakad niya dito sa kanyang administrasyon o dito sa gobyerno ng Pilipinas ngayon. Okay? Yan po ang madaling salita niyan. Ngayon, atin pong intindihin kung bakit galit po ang taong bayan, bakit po galit hanggang Canada kay BBM itong mga taong ito. Naku, napakadali lang intindihin yan kasi walang kwenta yung presidente. Yan po ang dapat nating intindihin at i-explain kasi po hindi po naiintindihan ng mga pinklawan, dilawan, mga loyalista at itong kampo ni BBM. Hindi po nila naiintindihan. Actually, naiintindihan naman nila. Ang problema lang, alam na nilang ganyan kaso kumakapit sila. Kasi nga, nagkakaroon din sila. Base yan sa opinion natin. Yung iba naman sadyang bobo talaga. Di ba? Intindihan. Bakit galit na po ang taong bayan sa kanila? Bakit hanggang doon sa Canada umabot na ang galit? Okay? Namaya, ipapakita ko mismo yung video. Baka sabihin ng iba, fake news, di ba? So, yan po, ipapaliwanag natin yan. Okay? Pero bago ang lahat, Dami kong salamin. bago natin yan itatalakay ang nangyari kay Bongbong Marcos, ay paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog, itong ating video. Malaking bagay, para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makarinig sa mga updates natin dito na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. Okay? Like and share. At sa mga Alright. hindi pa nakasubscribe at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, dito Okay na yan, Sir Donmar. Tuloy-tuloy na po tayo. Baka magalit yung mga subscriber natin. ayan, dito sa video na ito, makikita mo na may kasama si BBM na bodyguard. O bodyguard ba yan? O tagapayong sa kanya. Nung narinig niya, BBM, shame on you, Oo. wala na, tumatawa na lang siya. Tumatawa na lang Pahiya, siya. no? Pero sa mga Canadian dyan na nag-o-observe lang, masasabi talaga na may something wrong dito sa presidenteng ito. Bakit Oo, ito oo. sinisigawan ng shame on you sa Kaya sarili yun. niyang mga kababayan? Ito. Tingnan nyo at pakinggan nyo yung mga sinisigaw ha. Rinig nyo yun? Shame on you, Marcos. Ayan si BBM, oh. Nakapayong. Tingnan nyo. Yan si BBM. Tumatawa na lang siya. Tinitingnan niya yung mga nagrarally doon. Sinabihan siyang shame on you, tumatawa na lang siya. Di pahiya ka. Ang kapal talaga ng mukha, no? Wala na, sanay na yan eh. Pusa, negative 15. Kadiri na, tapos ayaw pa rin bumaba, no? Ni minsan, hindi yan nararanasan ni former President Duterte. Ikaw lang Kakahiya nakaranas ng ganyan. Deserve. Kakahiyang Kung presidente. i-analyze nyo,
Nakakahiya, no? Puta, ganyan na. Gusto pa rin. Hindi, meron pa akong 2 taon, may nanakawin pa ako, no? Kupal talaga, di ba? BBM, shame on you. So hindi lang pala Pilipino ang galit Okay, tuloy tayo. sa'yo. Kasi kung Pilipino yan, dapat sabihin nila, BBM, nakakahiya. Kasi Tagalog. Ang sinabi dyan, BBM, shame on you. So meaning to say, merong mga foreigner na sumisigaw. Mga Canadian. Di ba? Kasi po, hindi po basta-basta sila magsisigaw kung itong mga taong ito hindi nagre-research. Oo. Nagre-research ito kung ano yung mga ginagawa mo. Kung paano mo pinatakbo ang bansang Pilipinas. Hindi naman siguro bulag ang mga ito. Di ba? Kahit anong pautot mo, mag-speech ka, magpa-interview ka na ang Pilipinas, ganito na ang Pilipinas, maganda itong ginagawa ko. Kasi lagi naman niyang binabalita ang kanyang sarili na wala kagaguhan, katarantaduhan kung sabihin niya okay na Pilipinas. Wala, ang dami na may ayaw eh. Ito lang ata sa panahon niya yung ang daming nagrarally, di ba? maganda ang nagawa, di ba? Hindi na po mabubudol ang tao sa mga pinagsasabi mo BBM. Yes. Yan ang sabi ko sa inyo. Pilipinas. No wonder ang mga tao po galit sa'yo. At mamaya ipapaliwanag ko yan. Bakit mas lalong nagalit ang taong bayan sa'yo ngayon? Sa Pilipinas man hanggang sa Canada. Okay? Ito, patuloy pa. Ayan, sinisigawan siya. Kadiri, anong putik niya. Diba? So i-forward natin dito. Dito, yan. Yung nandun yung mukha ni BBM. Yan. Saan na si BBM? Ayan. Tumatawa siya. Alam mo, BBM, sa totoo lang, no? Ako, no? Parang, if ako, isa akong OFW na naghahanap buhay doon sa ibang bansa. If meron pong isang Pilipino na politician na pupunta dito sa pinagtatrabahuan kong bansa, dapat proud ako. At matutuwa ako na merong kapwa ko Pilipino na pumunta dyan. Oo. Pero subalit, kabaliktaran ang nangyari. Ito ba mga kapatid tingnan nyo sa akin, kukumpara ko lang, di ba kapag estudyante ka noon, kapag ka kunyari up to 50 yung test ninyo, nakakuha ka ng mga at least 45, di ba medyo proud ka pa, no? 40, 30, passing grade siguro parang 25, ganyan, up to 50, kung sakasakali lang. Di ba parang okay pa rin yun, no? Pero kung nakakuha ka ng 20 out of 15, medyo mahina na, di ba? Pero masakit, parang nakakahiya na. Kung ang score mo halimbawa sa test, nagkaroon ka ng 10 lang ang nakuha mo, 10 lang yung correct mo, doon po sa out of 50 sa test paper mo. Di ba, doon lang sa room ninyo, parang nakakahiya na. Ibaba pa natin. O halimbawa, 3 lang yung nakuha mo. No, 3. Tapos, yung ibang mga kaklase mo ang tataas na nakuha, tapos titignan ka nila ngayon, bakit 3 lang nakuha nito? Siguro 80-80 to, no? Nakakaya, ikaw mahiya ka na sa sarili mo na, ba't ito lang nakuha ako? Siguro hindi maganda performance ko. Siguro hindi ako nag-review, ganon. O, halimbawa 0 ka, wala kang makuha. Di ba mas nakakaya yung 0? Up to 50, wala kang nakuha, 0. Nakakaya yun. 0 ka hindi ka na makatingin sa mga classmate mo, di ba? Kung may crush ka doon, hindi mo na matitignan. Kasi nga 0. Kung nag-negative 3 ka ba? Wala. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung ulo mo sa lamesa. Yuyuko ka na lang. Papasok mo yung ulo mo sa bag mo, no? Tanggalin mo yung gamit mo, pasok mo yung ulo mo. Negative 6. Pucha, wala ka nang nakuha, nag-negative 6 ka pa. Paano nangyari yun, di ba? Hala, nakakaya. Eto, negative 15. Negative 15 sa test paper. Halimbawa lang. Paano nangyari yun?
0 ka na nga, tapos negative 15 ka pa. Di ba sobrang nang nakakaya yun? Baka ayaw mo nang pumasok sa school. Pero ito, nung ginagawa, pucha, pumupunta pa sa ibang bansa. Ano sinasabi nung nasa ibang bansa? Baka Marcos resign pa eh. Shame on you. Nakakaya ka. Oh shit, man. Presidente ka ng Pilipinas, di ba? Yee. Tapos sabi pa ng kapatid mo, nag-aano ka daw. Di ba? Mas lalo nakakaya yun. Ngayon, paano mo yan nagagawa? Kasi nga, mga kaibigan, nasa kanya ang kapangyarihan. May pera. Ganun pala yun. Pumunta ka dyan, mas lalo silang nagalit. So, baka pwede mong i-assess ang inyong sarili, BBM, na baka there is something wrong with you already. Kung ano nga kung, di ba nga sabi ng kapatid niya, nag-a-addict nga yan, kung ganun man, kung totoo man di wala na sa katino ang mag-isip yan, kahit saan pumunta yan, di na mahihiya, di ba? Meron kang masamang nagawa, bakit? Ayaw na ng taong bayan sa'yo Nako. at sa mga OFWs around the world. Di mo ba pansin? Nung panahon na birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga OFWs around the world nagse-celebrate. Di ba nahiya noon? Oh. Tapos nung pinakulong nila sa dahig, alos lahat din, karamihan. Siya, pag dumadalo siya sa mga lokal, pucha, pinipicturean lang siya, walang pumapalapak, 3, 4 lang, hindi matunog, hindi mainit yung pagtanggap. Kasi nga, negative 15, wala na talaga. Kabaliktaran sa siguro BBM, hahamunin kita. Ikutin mo buong mundo na merong mga OFWs, di ba sigawan ka ng Oo. sisigawan ka talagang shame on you. Yung mga kapulisan ho natin, yung mga mahal nating idol, kapulisan, mga sundalo, at kung sino-sino pa, hindi nyo ba nakikita yan? O sadyang malaki din siguro, nadagdagan yung sweldo, ganun. Kaya hindi nyo ba nakikita yung mga tao, kitang-kita na nila, siguro naman matatalino din yung iba dyan. Nagsi-absent para lang mag-rally, sinacrifice yung isang araw para lang sa iisang malakihang rally. Kayong mga pulis, hinaharangan nyo, idol, mga sir. Kayo ba hindi nyo nararamdaman na kurakot na yung Pilipinas? Dahil matataas na rin ang inyong mga di ba? Nakakaya ka lang. Sana man lang kumilos na rin kayo dyan. Paano kikilos? Kung yung mumahawak sa kanila, na rin. Baka lumaki na rin ng sweldo, di ba? Talo talaga, Sige nga, sa mga OFWs na mga nanunood ngayon dito sa Donmar TV. Kung ano man, taga-Japan ka man, taga-China, saan, Brazil, saan kayo nagtatrabaho ngayon, sabihin nyo, shame on you sa inyong dialect dyan, ha? Kung ikaw, Japan ka, anong shame on you sa Hapon? Anong shame on you Konnichiwa. sa China? Anong shame on you sa Dubai? Ilatag nyo dyan, i-comment ninyo. Sige Ayun mga kapatid, comment kayo dyan. Shame on you, Marcos. Yan. nga, tingnan natin. Para makita natin kung gaano karami po ang nagagalit na sa inyo, BBM. BBM! Konnichiwa. Yamete kodasai. Okay? Ngayon, i-explain ko sa inyo bakit galit ang taong bayan. Unang-una, ito yung pinakaunang rason bakit galit ang taong bayan sa iyo, BBM. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Di ba dahil addict? Talong lang. Yan. Sa ginawa ninyo kay Senator Marcoleta. Oo. Bakit nauna pang sinampahang kaso itong si Marcoleta ngayon? Sabi naman daw, hindi naman si BBM ang nagkaso Wala ka bang kapangyarihan para sabihin niyan si Boying? Ganun-ganun na lang ba yun? Dito nina Martin Romualdez, nina Zaldico, at ilan pang mga kurakot dyan sa House of Representatives. Yes. At mga ilan dito sa mga senador na nabanggit ni Zaldico. Bakit ito pang nangunguna sa pag-investigate ng flood control, which is si Marcoleta, ang naunang makulong ngayon? Yes. Yan. Diba? Ang pinakaunang dahilan, BBM, bakit galit sa'yo ang taong bayan? Anong sabi ni Senator Marcoleta dito? Sabi niya, utang na loob na. Utang na loob na. Utang na loob na Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, 0 in contribution.
Senator Rodante Marcoleta ang nagsabi niyan. Ang ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, nung panahon ng eleksyon, marami pong mga tumulong sa kanya Oo. na hindi niya pwedeng isiwalat ang kanilang mga pangalan. Pero merong isang nagsabi na isa dito ay si Mike Defensor, tumulong kay Senator Marcoleta. Meaning to say, itong tulong na ito ay hindi po ito galing na pera na tulong sa gobyerno. Yes. Private po itong mga taong ito na tumulong kay Marcoleta. Tapos, kinasuhan ng plunder si Marcoleta. Okay? Ang tanong, tama ba nakakasuhan itong si Marcoleta ng plunder sa kanyang ginawa? Tama ba? Na tumatanggap siya ng pera, donation, during the campaign na hindi niya raw, di umano dineclare sa kanyang salin. Sa akin naman, paano kung ginasta ko lahat yan sa election? Ginasta ko yan sa kampanya. Wala Hindi ko na na sila talaga dun. yan mailagay sa salin kasi inubos ko para lang manalo siya. Di ba? Pwede. Budget niya yun. Ano ngayon? Kanya yun eh. Ano bang pake nyo? Donation yun. Yung iba may donation din, di ba? Ganon. Naman. Ngayon, ito yung sinabi ng ombudsman. We honor utang na loob as one of our culture's most beautiful values. Kasi sabi ni Marcoleta, utang na loob. It is a debt of gratitude between family, friends, and neighbors. But it has no place in public office. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. Office of the Ombudsman. Yan ang reason nila bakit kinasuhan si Marcoleta. Kasi ang sabi nila dito, basta raw public official ka, dapat raw hindi ka magkaroon ng personal debt or any donation sa kapwa Pilipino. Yan ang reason nila. Anak ng teteng. Paano yung iba? Di ba ang dami rin nag-donate? Imposibleng wala. Naman Pilipinas ito. Oy. Sa sinabi ni Marcoleta na utang na loob, okay yan. Kasi, ganyan naman tayo eh. Isa yan sa mga ipinagmamalaki nating values as Filipino. Na meron tayong utang na loob. Pero wala raw room ang utang na loob sa batas natin. Yan ang sabi ng ombudsman So, sa madaling salita, kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta dahil may ginawa raw itong... anong meaning ng plunder? Tama ba na kinasuhan si Senator Marcoleta ng plunder? Ngayon, babasahin natin kung ano ang ibig sabihin ng plunder. What is the meaning of plunder? Ayan. Basing sa ginugol natin, ang meaning ng plunder is generally means to steal o nakaw. Okay? Ang plunder po generally means to steal, to rob, or take goods from place using force or fraud. Ang tanong, nagnakaw ba si Marcoleta? Hindi, dinonate niya eh. Di ba? Nagnakaw ba siya? Paano yan? Binigay sa kanya yung pera ng kanyang mga kaibigan. Ang tanong, nakaw ba yun? Yon ang sinasabi natin. Na una pang kasuhan si Marcoleta. Samantalang yung totoong mga nagnakaw talaga, yung agresibo, yung may nakaw, talagang ninakaw. Bakit hindi yun ang unahin? Sige, sabihin muna natin na, sige, titignan natin yung kaso kay Marcoleta. Pucha, bakit mas una pang nagagalaw ito kaysa doon sa mga nagsasabing may mga nagnakaw talaga sa pera ng kabandang bayan? Mahirap pang mulihin yung 18 Marines at kung may madadagdagan pa, ang lalaki na ho ng mga ebidensya nila. Puchang inan yan. Hindi nyo pa rin nakikita. Wala ho kasi ang gobyerno ho natin ngayon, kinukontrol na. Wala na ho tayong halos kakampi. Diyos na lang po ang bahala kung loloobin niya na kung ano man ang mangyari, sana mapalitan ng presidente. Kasi nakalagay dito, ang plunder po ay isa sa mga main elements, stealing. Naniniwala ba kayo nagnakaw si Marcoleta? Stealing. Ano naman ang ninakaw? Donation nga, di ba? No? Pangalawa, yes. Generally means robbing. Rob. Nang rob ba si Marcoleta? Hindi. Nang rob ba siya ng bangko? Hindi naman siguro. Di ba? Yung sa kaban ng bayan, kung pag nanakaw lang, ang daming sa kabila eh, di ba? Ayaw lang nilang tanggapin ebidensya. Kasi nga, baka nga naambunan sila. Hindi naambunan, naulanan ng maleta siguro. Take goods from a place. Nagnakaw ng kung ano-ano. Using force or fraud. Meaning, may kinuhang pera na force. Yung parang
with force. Wala namang ginawa si Marcoleta na ganyan. Hindi naman siya Oo. nag-fraud. Yes. Kasi nagresulta, nanalo siya. So ang tanong, tama ba na kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta? Sablay yata? Ombudsman ha? Ako, hindi ako abogado. Isa lang akong vlogger na nagre-research. Pero basing sa research ko, parang sablay yata ang pagkaso ninyo ng Sablay. plunder kay Marcoleta. Kaya nga nagrally yung mga Iglesia ni Cristo at iba pang mga nakikiisa na iba't ibang religion. Kasi nga, kitang-kita na ho natin na binibend na talaga nila yung law. Wala na, ano pa ba nga asahan natin dito sa mga to, di ba? O, tuloy po tayo Ine-explain mga ko, kapatid. Zaldico graft case archive after 6 months at large. Meaning to say, si Zaldico, 6 months na po na nawala dito sa Pilipinas at, Oo. at nagtatago. Mayaman na rin siguro yan. Kasama rin ata yan, di ba? Oo, di ba? Magkakasama sila. Na hanggang ngayon, hindi mahuli-huli ng gobyerno. Oo. Pero si Tebes nahuli. Wala talaga. Okay, eto. Ang Sandigan Bayan raw ay gustong maungkat itong graft case. Ito ano? Ito yung sabi ko ha. Baka itong administrasyong ito, puro lang kayo salita. Kaya galit ang tao ha. Papakita nila ngayon, si Zaldico dapat managot yan, dapat imbestigahan yan, dapat kasuhan yan. Ang bilis, ganyan magsalita ang administrasyon, pero wala naman sa aksyon. Bakit? Bakit ko ba nasabi? Bakit hanggang ngayon hindi nyo mahuli-huli si Zaldico? Nag-announce si Bongbong Marcos na si Zaldico nandoon na sa ano, di ba? Saan lugar yun? Sa Prague ba yun? Pero at the end of the day, nakawala. Kasi ito si Zaldico, disgrasya po ang administrasyon kapag mahuli ito. Oo. Yan ang dahilan. So kaya hindi nila hinuhuli. Kasi lalong magsasalita yan, ano? Nahuli na, di hearing na. Sa hearing, public hearing, putya, magsasalita yan. Huhulihin ba nila? Hindi na. Baka magsalita yan eh. Siguro, pwede lang sasabihin niya, huhulihin ka namin. May kaso ka, ganito ang ikakaso sa'yo. Ayun lang, di ba? Ito yung opinion ko lang, ha? Kaya galit ang taong bayan dito kay BBM kasi hindi mahuli-huli ni BBM itong taong ito. Ganun pala yun. Yan ang katotohanan. So, ngayon, BBM, kung gusto mong tumaas ang inyong trust rating, hulihin nyo ito. At alam kong Hindi nila magagawin yan. Magsasalita nga yan eh. hindi yan magagawa ng Administrasyong Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag si Zaldico ay mahuli, booking lahat. Tapos ang laban, di ba? Booking lahat. Itong mga sinasabi ng Brave 18, this is Brave, the only missing pieces of evidence. Si Zaldico. Siya na lang ang tanging paraan na lahat ng mga sinasabi ng 18 ex-Marines. Di ba may ano pa nga yan? May record pa nga yan? Sino bang kausap niya? Si Rimulya, di ba? Parang ganun ata eh. May record din yan eh. Maraming record yan, maraming ebidensya yan. Makonect. Siya, kung sa puzzle pa ba, siya na lang ang missing piece sa puzzle. Ubos. Ba't si Zaldico naman kasi lumabas tapos ngayon ayaw na magpakita. At kung mahuli itong si Zaldico at makabalik dito sa Pilipinas, anong sinabi ni Zaldico? Sangkot si BBM, sangkot si asawa niyang si F. Eliza, sangkot yung anak na si Sandro Marcos, sangkot si Martin Romualdez, at iba pa. Di umano, sabi ni Zaldico. Siya So, mapapahamak talaga kapag ka ito kinulong. Ikukulong na lang ba nila yan? O kaya ihihiring nila ng public? Aba, magsasalita yan. Anong dapat gawin? Huwag na lang hulihin. Siguro, no? Ano yan hindi tayo. Ngayon, kapag mahuli ito, ano mangyari? Ano mangyari? Simple. Simple lang na analogy. Anong mangyari pag mauwi si Zaldico? Sino ang matatamaan? Si Zaldico. Pagbaba pa lang niya ng airport, baka maninoy na yan. Opinion lang vision lang to. Hindi naman natin sinasabing totoong mangyayari. Pero pagbaba ng airport yan, baka maninoy yan, di ba? Simple lang, di ba? Sino ang matatamaan? Hindi siyempre sila. Administrasyon. Nasaan na yung yung emergency daw si BBM? Hinahanap ko yun eh.
Hindi ata nasama. Tingnan nga natin. Ombudsman, DOJ. Testimonya ng 8 umano'y O, titingnan natin ha.